Hey guys, morning mga kapatid. Layas ko na. Medyo. Ayan. It's morning po mga kapatid. Ngayon ay araw ng Wednesday. At ngayon po ay June 4, 2025. At muli sa ating daily devotion, tayo ay tutungo sa Psalm 23 verse 5 and 6. At ating pong pag-uusapan ang the promise of pursuit, how divine goodness chases us. No? At sa ating pagpapatuloy, tayo po isasamahan ng aking partner para sa pagbabasa at pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay dadako sa Psalm 23, 5 and 6. Sabi dito po ay, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. 6. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di na magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon na ibibigay mo sa bawat isa sa amin, sa kalakasan ng katawan, Panginoon, sa pagpapala na ibibigay mo sa bawat isa. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon. Pinapanalangin po namin lahat ng mga nakakarinig ng iyong salita, ng mga may sakit, na may mga pinagdadaan ng hindi maganda, Panginoon. Alam po namin na ikaw po magpo-comfort, magpapagaling sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay, Panginoon, sa pagsama sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ganon din, Panginoon, sa mga talata, mga salita mo na aming natututunan dito sa aming devotion na ito, Panginoon. Nawa ito ay aming maisapamuhay sa aming magamit namin sa aming mga kinakaharap na sitwasyon, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos at muli sa ating pagpapatuloy ito ay very popular na talata. At ang awit 23, alam naman natin, Psalm 23 ay isa sa pinakasikat at pinakamamahal na kabanata sa Biblia ng nakararami. At ang talatang ito mula po na ating binasa mula sa verse 5 and 6 ay madalas na binibigyan diin. At sabi nito, dahil ito ay naglalarawan ng isang kapansing-pansing imahe. At yung image po niyan ay yung paghahabol ng Diyos o kung paano tayo pino-pursuit na sa ating ng ating Panginoon Diyos sa ating gamit ang kanyang kabutihan at pag-ibig. At ang salaysay nito ay sabi nga ay nag-aanalisa sa atin sa simbolismo o metapora ng upang maunawaan natin ang konsepto ng pamagat nating the promise of pursuit, how divine goodness chases us. At isabi nga po ito ay napakagandang impact sa ating buhay. At sa ating pag-aaral na ito ay ating pong pansinin ang talata na nagsasabi doon sa binasa kanina na ipaghahanda mo ako ng salo-salo, sabi doon sa talata, na nakakakita pa nitong mga kalaban ko. Ito po ay naglalarawan ng sagana at magsaganang buhay na inihahanda ng Diyos para sa kanyang mga anak kahit nasa gitna ng mga pagsubok at paglalab at anumang labanan na ating kinaharap. Maaring ikaw ay lumalaban ngayon o nag-struggle ka sa sakit. Maaring ikaw ngayon ay nag-struggle sa financial o ano pa mang trabaho, business o whatsoever. Subalit, ang talatang ito ay nagpapatunay sa atin ng
presensya ng ating Panginoon Diyos. At sa presensya ng ating Panginoon Diyos ay nagpapakita sa atin ng pangako na ito na ating mapangahawakan, na kung paano natin tingnan ang ating buhay, kung paano natin labanan ang hamon ng ating buhay. Sabi nga, pagka tayo dumaranas ng pagsubok, ay huwag nating hilingin sa Panginoon, Panginoon, alisin mo sa akin ito, kundi Lord, bigyan mo ko ng kalakasan na mapagtagumpayan ng mga ito. Dahil sabi nga, dahil dito tayo ay hinuhubog ng Panginoon, tayo ay nire-reshape ng Panginoon, tayo ay pinagkakalooban ng kalakasan ng Panginoon at binabago niya, kalimitan ang ating attitude, mga pag-uugali at mga mali sa ating buhay. Hindi ito simpleng pisikal na pagkain lamang, kundi isang representasyon ng espiritual na kapuspusan, kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ang paghahanda ng salo-salo, sabi nga niya doon na nakita pa ng mga kalaban, mabira, talagang ipapakita ng Panginoon Diyos o ipapahiya ng Panginoon Diyos ang gawa ng kalaban sa ating buhay. Ito po ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng tagumpay ng Diyos laban sa mga kaaway ng kanyang bayan. Sabi nga, sino po yung bayan na yun? Yung mga taong kanyang pinili. Ikaw na nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo na tumanggap sa ating Panginoon. At tayo ang tinatawag na bayan ng ating Panginoon Diyos. At ang mga kaaway na yan ay saksi sa pagpapala ng Diyos. Kaya nga nakikita at ipinakikita ng Panginoon Diyos yan upang, sabi nga sa mundong ito, upang hindi lamang sila ipahiya, kundi upang ipakita na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay ang Diyos na nagpapala at nagbibigay ng tamang kaparaanan, tamang pagpapala sa buhay ng isang tao. Sabi nga sa atin ng Proverbs 10 verse 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisaan. Sabi nga po doon sa English version niya, the blessing of the Lord bring true riches and He adds no sorrow through it. Yan po ay paborito kong talata na nagpapakita ng pangako na sa anumang pagsubok, anumang dinaranas, yun po yung inaalala ko. The blessing of the Lord bring true riches and He adds no sorrow through it. Ibig sabihin po na ang tunay na kayamanan ay hindi galing sa pagsisikap o kasakamihan ng tao, kundi sa biyaya at kalooban ng Diyos. Kapag ang yaman ay galing sa Diyos, walang kasamang stress, takot o pagkakasala. Halimbawa po niyan ng mga pandarayang yan ay ang halimbawa po ng mga pagkakasalang yan, yung mga pandaraya o pagiging makasarili, o pagiging self-centered. No, ang Diyos ay patuloy na naghahabol sa atin ng kanyang kabutihan at kanyang pagpapala. Ay laging may kasamang kapayapaan at kagalakan. Sabi nga, minsan may redirection ng Panginoon sa buhay natin kung bakit hindi nangyayari ang mga bagay na iniisip natin, no? Dahil ang ating Panginoon Diyos ay kakaiba siya magplano eh. Talagang pag nagplano siya para sa ikabubuti natin, na kung minsan nasasaktan tayo, na kung minsan hindi natin maintindihan, subalit in the long run, tayo ay patuloy na inuhubog ng Panginoon Diyos at ipinauunawa sa atin ang kanyang pagpapala. No? Sa sumunod na talata, sabi niya doon, sa aking ulo, langis ay ibubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Grabe, no? Pangakong ito. No? The anointing, no? Anointing of blessing ng ating Panginoon. Ang pagbuhos ng langis ay isang simbolo ng pagpapahid, paglalaan at paglalaan ng Espiritu Santo. Meaning to say, ang banal na Espiritu Santo ang siyang kumikilos, nakikita sa ating buhay. Ito ay nagpapahayag ng pag-aalay at paggalang at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang saro na lubos-lubos ng pagpapala ay ang nagsasaad ng walang katapusang pagkabuhay na magbubuhos ang Diyos sa atin. No? Isang buhay na punong-puno ng biyaya at pagpapala. No? At isang buhay na puno ng kanyang grasya. No? Sabi nga, it's a grace. No? It's a grace and undeserved, unmerited. Hindi man tayo karapat-dapat. No? Minsan, Lord, parang minsan napapaiyak na lang tayo sa lubos na pagpapalang binigay ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. At sabi nga sa atin ng Isaiah 61 verse 3. Upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion,
kaligayahan sa halip na bigyan ng pighati, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh, na ginagawa kung ano ang makatwiran at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Amen. Kaya nga sabi, lahat ng pinagagawa ng Diyos sa buhay natin ay may purpose. Ito po ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng ginhawa, kundi nagtatransform ng, sabi nga, ng buhay natin. Maaaring yan ay sa kahihiyan tungo sa karangalan. No? Sabi, ganun ang Lord. No? Itinatransform niya yung buhay natin. At kung mayroong pang-aapi, itinatransform niya yan sa pagbibigay sa atin ng Panginoon ng tamang landas. No? Sabi nga, iaalis niya tayo sa landas na kung saan hindi tayo para doon. Kaya nga kung minsan sa buhay natin, bakit tayo nagkakaroon ng redirection? Kasi iniaalis tayo ng Panginoon dahil maaring tayo ay mapahamak. Sabi nga po, siya ang ating Mesaya, ang ating tagapagligtas na nagbabago ng ating kalagayan mula sa pighati tungo sa tagumpay. Ang kanyang paghahabol ay hindi lang para sa pansamantalang ginhawa, kundi para sa walang hanggang pagpapala. Sa sumunod na talata, sabi niya doon, kabutihat pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Grabe, no? Hindi magkukulang. Siya sabi nga, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakilanmay sa buhay ni Yahweh mananahan. Ito ang pangako ng walang hanggang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kanyang kabutihan at pag-ibig ay hindi nagbubuos, hindi nagbabago, at hindi palaging kasama natin sa ating buhay. No, sabi nga, ang buhay ni Yahweh ay kumakatawan sa presensya ng Diyos, sa kanyang kaharian at sa walang hanggang tahanan. Ito po ay isang pangako ng kaligtasan at walang hanggang kaugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi rin sa atin ng Psalm 139 verse 7 up to 10. Saan kayo magpupunta? Saan ako? Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? 8. Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humihimlay man ako'y ikaw din ang kasama. 9. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan o kaya ang tirahan ko ang duluhan ng kanluran. 10. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Amen. Ito po ay nagpapakita ng omnipresence o ang Diyos ay nasa lahat ng dako sa ating buhay. At kahit dyan sa pighati natin, kahit sa kalungkutan natin, kahit sa kasalanan natin, no, nagpapakita siya ng kanyang presensya. Siya yung nagsasabi sa atin, huwag mong gawin yung kasalanan na yan. Siya yung nagsasabi sa atin na at tumutulong sa atin na maging matatag. Saan man tayo magpunta, saan man tayo magtago, alam ng ating Panginoon Diyos. Ito ay hindi pananakot, kundi isang pagpapahayag ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pangangalaga sa bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ay laging nasa atin, natural na ang kanyang kabutihan ay patuloy na humahabol sa atin. Dahil siya ay laging nasa atin, alam na natin na hindi tayo niya pababayaan o iiwan. Ang kanyang pag-ibig at pangangalaga ay patuloy na umahabot sa atin saan man tayo magpunta. Mga kapatid, diyan ko natatapusin ang ating devotion na ito. At bilang panghuli, ang aral na ating pinag-aralan ngayon ay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Hindi man natin laging nakikita ang kanyang mga kamay o maaring nararamdaman natin ang kanyang presensya, kahit sa gitna ng kadiliman, ang kanyang kabutihan ay patuloy na humahabol sa atin. Lagi nating tatandaan na kung tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, mga pighati sa ating buhay o karamdaman,
hindi kailanman tayo iiwan ng ating Panginoon Diyos. Ang kanyang omnipresence ay patuloy na nandyan at ang kanyang pangako ay patuloy na nagkakaloob sa atin ng kalakasan upang mapaglabanan natin ang anumang mga bagay sa ating buhay. Pagpatuloy natin ang ating paglalakbay, dala-dala ang pangakong ito. Ang Diyos ay laging nasa ating tabi, nag-aalaga at nagmamahal. Purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At sa bahagi ito, nais ko namang ibigay ang oras na ito sa aking partner. God's morning, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na nakarating sa atin ngayong umagang ito. Dito po sa ating mga napag-aralan ay binigyan tayo ng assurance ng ating Panginoon na kahit ano ang gawin natin, kahit saan tayo magpunta, kahit anong desisyon, kasama natin siya. Hindi niya tayo pababayaan. At lagi lang nakaalalay sa atin sa anumang desisyon. Kaya, at kung ano man ang mga desisyon na yon ay sasamahan niya tayo kung i-involve natin ang Panginoon sa mga ididesisyon natin na yon. Palagi po nating isangguni sa ating Panginoon kung ano man yung ating mga pinagdadaanan, ano man ang ating gagawin, ano man ang kinakaharap natin ngayon. Ganun din ang kahit naman wala namang mabigat na pagdidesisyon, basta kahit anong gawin natin sa ating pang-araw-araw na buhay, i-involve natin ang Panginoon. Lagi nating isangguni sa Kanya kung ano man ang mga dapat nating gawin. Sapagkat bibigyan niya tayo ng magandang solusyon o bibigyan niya tayo ng assurance na hindi niya tayo pababayaan at saka kung ano man yung maging desisyon natin ay ibibigay niya tayo ng tamang daan o tamang solusyon sa mga pinagdadaanan natin. At kung meron man tayong mga sakit o kaya mga problema na kinakaharap na hindi natin masolusyonan, iluhod po natin sa ating Panginoon. Ang Panginoon po, kapag po nailuhod na natin sa Kanya, na isanggunin na natin sa Kanya, hindi na po natin problema kung ano yung magiging kalalabasan noon, sapagkat kung ikaw ay may kapayapaan, iyon ay galing sa Panginoon. Pero kung wala kang kapayapaan, patuloy kang manalangin. Sapagkat sa pamamagitan po ng pananalangin natin sa ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng tamang direksyon sa buhay natin. So yun lamang po. Ganun din po pala, patuloy nating ibahagi sa iba yung mga alam natin na wala pang relasyon sa Panginoon, o hindi pa nananampalataya sa Panginoon. Napakarami po niyan. Kasi sabi nga po doon sa may verse po na maraming nangangailangan ang Panginoon na magtatanim ng mga salita niya sa tao. Tanim lang po tayo ng tanim, hindi naman po sinabi na tayo ang magpapalago. Ang Panginoon na po ang bahala kung paano palalaguin sa yung mga tinanim natin sa mga taong nakakasalamuhan natin, sa mga taong minamahal natin na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ang magdidilig, magtatanim, at ang Panginoon din po ang magpapabunga ng lahat ng ating mga itinanim. Yun lamang po, tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po, tayo ay mag-ingat ngayong araw na ito. God bless po. Okay, so okay, so ngayon naman ating acknowledge ang ating mga kapartner o mga kasama natin ngayong umagang ito via online. Pinangunahan po tayo ni Ate Cindy Mercado. Yan, at batiin na rin natin ang buong angkan, no? At syempre, ganun din si Tita Vicky Tejido ng samahan ng mananahi dyan sa Pagsanghan Laguna. At batiin na rin natin, no? Ang buong angkan, buong mga mananahi natin yan. Pagpalang yan,
Paalang umaga po sa ating lahat. Kasama rin natin si Ate Nela at batiin na rin natin ang kanyang buong angkan. At ganoon din si Ma'am Hazel ng St. Peter, no? At batiin na rin natin ang buong angkan at ang buong mga taga St. Peter. Yan. Sama rin natin si Sister Buena, yan, no? Castillo. At batiin na rin natin ang buong angkan, no? Yan, nila Brother Alvin, no? At ang kanilang mga anak. Sama rin natin mula sa Bacolod, no? Si Kuya George Pios, no? At ang kanyang buong angkan, batiin na rin natin. Yan. Si Naywini Patual ng Villa Escudero. Yan. At pagbati rin sa buong angkan. Sama rin natin si Nay Edna ng Liliw, Laguna. At pagbati na rin natin sa buong angkan. At syempre kasama rin natin si Dr. Julia C. ng Ormoc City, Osamis City. At yan, batiin na rin natin ang buong angkan. Syempre kasama rin natin ang aking magandang nanay. Yan, pagbati na rin sa Getgano Mercado angkan, no? Clan, yan, buong angkan. Pero kasama rin natin si Pastora Pe Andal, yan, batiin na rin natin ang kanang Andal at Artillaga. Siyempre kasama rin natin ang aking tita Ami, no, mula sa Tondo, Manila. At batiin na rin natin ang Santos Mercado Clan, yan, mga angkan-angkan na tayo. Yan, at siyempre kasama rin natin ang aking cousin dyan sa Cotabato, si Ate Lilibet Chua, Getgano, yan, at batiin na rin natin ang Getgano Chua Clan, yan. At yan, kasama rin natin si Marife Fatual, yan, batiin na rin natin yan, mga kasama natin yan. At siyempre kasama rin natin siyempre ang aking kapatid, si JC Curse Aircon, no? Si Brother John Lester, no? At batiin na rin natin ang buong angkan ng Bautista Carson family at ng buong JC Cares Aircon at lahat ng tumatangkilik sa ating kapatid na yan sa pananampalataya. Yan. God bless at more blessing, kapatid. Yan. At syempre kasama rin natin ang aking kapatid na si Caroline Mercado. Batiin na rin natin ang buong angkan. In the presence, sabi nga niya dito, in the presence of my enemies, God cares so powerful that even the enemy must witness His favor on your life. It's about security and confidence in God's presence. Amen. Sabi nga, and express unshakable trust in God's provision, protection, and presence. Not only in hard times, but for a lifetime and even beyond. It's about being deeply secure in God regardless of what surrounds you. Yan. Sama rin po natin si Ate Marta at syempre ang Kuya Chris. At batiin na rin natin ang buong angkan. Sabi nga pa, shoutout po sa buong angkan ng mga lingkod ng Panginoon. Sabi ni Caroline, God bless po sa ating lahat. Sabi, padayon lang sa ating paglilingkod. Patuloy lang po tayo. Amen. Kapatid, dahil dyan, nais din nating batiin ng happy birthday. Sino yung mga birthday natin? Si Sister Alma Tatel, dyan sa Lipa. No? Bagamat hindi natin siya, Pila, Laguna. Bagamat hindi natin siya nakakasama ngayon. Ito mga nagdaan, maaaring busy. No? Isang happy birthday sa iyo. At ganun din kay Timothy, no? Mandigma. Yan, batiin din natin. Happy, ilang taon na ba si Timothy? 3 years old, no? Yan. At dahil dyan mga kapatid, dito po tayo nagtatapos at sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagpapala, Lord, at pangako na aming natutunan. At salamat, Panginoon, for the promise of firsthood, how divine goodness chases us. Lord, na nagpapaalala sa amin na bagamat kami ay nakararanas na kumisan ay ng mga pagsubok, mga alalahanin, mga pighati sa aming buhay. Ito po ay nagpapatunay na hindi po doon nagtatapos ang aming buhay, kundi patuloy kang
nakasubaybay, patuloy kang naguhubog at patuloy ka, Panginoong, nagpapakita ng lakas at nagbibigay, Panginoon, ng purpose sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at sa iyong patuloy, Panginoon, na pagsama sa amin. Kami po ay patuloy, Panginoon, na humihiling ng kalakasan, ng spiritual na kalakasan na nagmumula lamang sa iyo upang ang aming buhay ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa lahat ng hamon ng aming buhay, sa lahat ng aming pinagdaraanan, sa lahat ng magagandang mga aming dinaranas. Ikaw po ang nais namin, Panginoong, maitaas at patuloy na mapapurihan sa lahat ng ito. Again, O God, we thank you and we praise you. In this our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.